Ang kwentong ito ay tungkol sa isang binatang nagngangalang Wendell na gustong maging kasing tuso at mapanlinlang tulad ng kanyang biyenang si Boyet. Si Boyet ay isang mahusay magsalita at nakahumaling na sa maraming kababaihan sa paglipas ng mga taon. Dahil sa inspirasyon mula sa kanya, napagpasyahan ni Wendell na magsanay upang maging katulad ng kanyang biyenan. Si Wendell ay isang simpleng tao, matapat, at nagmamay-ari ng isang maliit na restoran kasama ang kanyang asawang si Ann. Mayroon silang isang anak. Isang araw, sa kaarawan ng anak ni Wendell, naghanda siya ng regalo at naghintay kay Boyet upang sunduin siya. Ngunit naantala si Boyet dahil abala ito sa panliligaw ng ibang babae. Alam ni Wendell ang mga gawin ng kanyang biyenan, kaya hindi na siya nagulat. Nang dumating si Boyet, sinabi nito, kung may magtanong kung bakit tayo na late, gagawa na lang tayo ng kwento. Hindi mahilig magsinungaling si Wendell, ngunit napilitan siyang pumayat. Pagka-uwi, nagalit si Ann kay Wendell dahil sa kanilang pagiging late. Subalit, mabilis na nakahanap ng palusot si Boyet. Nakilala ko ang isang turistang nangangailangan ng tulong, kaya natagalan ako. Napaniwala niya si Ann at nagpatuloy ang pagdiriwang ng kaarawan. Kinagabihan, pinasaya ni Boyet ang kanyang asawa ng husto, kaya't ang kanyang malalakas na ingay ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Dahil dito, napahiya si Wendell at sinabi kay Ann, wala na talagang pakialam ang tatay mo kung saan siya magiging romantiko. Tumawa lamang si Ann at sinabing, ganyan ang tunay na pagmamahal. Halika na magpalakpakan tayo, gusto ko pang magkaanak ulit. Kinabukasan, nagising si Wendell na may matinding pananakit ng likod matapos ang isang mainit na gabi kasama si Ann. Nakita ito ni Boyet at kinantyawan siya. Anong nangyari sa'yo, manugang? Naiinis na sumagot si Wendell, ang anak mo, pinapagod ako dahil gusto niyang magkaanak ulit. Paano mo nagagawang mapasaya ang asawa mo palagi? Ngumiti si Boyet at sinabing, kapag nakikipagpalakpakan ako, iniisip ko ang ibang babae at epektibo iyon para sa akin. Samantala, ramdam ni Wendell na tila natigil ang kanyang buhay. Pati negosyo niyang restoran ay hindi rin maganda ang takbo. Upang malibang, sumama siya sa kanyang biyenan sa isang bar. Dito, ipinakilala siya ni Boyet kay Bubbles, isang babaeng dating dinadalhan niya ng gulay. Sa katunayan, may lihim na pagtingin si Boyet kay Bubbles. Sinabihan niya si Wendell, kung gusto mong sumaya, maghanap ka rin ng ibang babae. Itinuro ni Boyet ang isang medyo matabang babae, pero sumagot si Wendell, gusto mo bang ipagpalit ko ang anak mo? Tumawa lang si Boyet at sinabi, kailangan mong paligayahin ang sarili mo bago mo mapaligaya ang iba. Habang naglalaro si Bubbles, patuloy siyang pinagmamasdan ni Wendell at tila may interes din ito sa kanya. Ngunit sa harap ng kanyang biyenan, hindi siya nagsalita. Nang palabas na sila, sumama si Bubbles at kinuha ni Boyet ang coat ni Wendell upang ipasuot ito kay Bubbles bago sila umalis ng magkasama. Naiwan si Wendell sa malamig na ulan. Pagka-uwi, sa sobrang inis, isinubo niya ang isang pregnancy test kit. Sinabi ni Ann na negatibo ulit ang resulta. Dagdag pa niya, kumpirmadong malusog siya ayon sa doktor, kaya maaaring si Wendell ang may problema. Kinabukasan, nagpunta sila sa ospital upang ipacheck si Wendell. Binigyan siya ng lalagyan upang makakuha ng sampol, ngunit nahirapan siyang gawin ito. Sa desperasyon, sinubukan niyang isipin si Bubbles upang magising ang kanyang natutulog na sandata, ngunit biglang pumasok si Ann na pahiya siya. Kaya iniabot na lang niya ang lalagyan na walang laman at umalis. Matapos ang insidenteng ito, madalas siyang tuksuhin ni Ann. Naiinis na bumalik si Wendell sa kanyang restoran, kung saan dumating si Bubbles. Pinauwi niya ang kusinero at siya mismo ang nagluto. Nagustuhan ito ni Bubbles. Sinabi ni Bubbles na gusto niyang isauli ang jacket ni Wendell, ngunit nakalimutan niya ito sa bahay. Inimbitahan niya si Wendell na pumunta roon. Sa puntong ito, lubos nang nahulog si Wendell kay Bubbles at madalas siyang magpalipas ng oras sa bahay nito. Si Bubbles naman ay may isang kaibigan na laging kasama niya. Isang araw, umuwi si Wendell ng masaya, dala ang kanyang jacket. Ngunit napansin ni Ann ang amoy ng pabango sa suot nito, at lalo siyang nagulat nang makahanap siya ng panloob na tapalodo sa bulsa nito. Isinisi ni Wendell ang nangyaring gulo sa kanyang biyenan. Samantala, si Boyet, na pinatuloy sa labas ng bahay, ay tuluyang itinaboy. Dahil dito, pumunta si Wendell sa imbakan upang bigyan siya ng kumot at humingi ng paumanhin. Habang nag-uusap sila, ibinunyag ni Boyet na sa loob ng 35 taon ng kanyang kasal, nagkaroon siya ng 100 babae, ngunit kailanman ay hindi siya nahuli. Subalit si Wendell, na ngayon palang sumubok ng kalokohan, ay agad siyang nadamay. Buong akala ni Boyet na siya ang matalino, ngunit ang totoo, alam ng kanyang asawa ang lahat ng ginagawa niya. Palihim itong kumukuha ng mga litrato ng mga babaeng naging karelasyon niya. Sa kabila ng lahat, sinabi niya sa kanyang anak na si Ann na hindi niya kailanman hinarap si Boyet tungkol dito, dahil kahit gaano karaming babae ang makasama nito, lagi pa rin siyang bumabalik sa kanya. Dagdag pa niya, sa pagkakataong ito, tiyak na may dalang mamahaling regalo si Boyet bilang pambawi tulad ng dati. Kinabukasan, bumalik si Boyet kay Bubbles upang isauli ang kanyang panloob na tapalodo. Pagkatapos, bumili siya ng mamahaling regalo para sa kanyang asawang si Josie. Habang naglalakad si Josie sa palengke dala ang regalo, may ilang magnanakaw ang napansin siya. Agad nilang inagaw ang kanyang bag at itinapon ito matapos kunin ang mga barya sa loob. Nang makuha muli ni Josie ang kanyang bag, nakahinga siya ng maluwa.
Ngunit sa isang iglap, nabundol siya ng isang sasakyan at nawala agad sa lugar ng aksidente. Samantala, si Boyet ay abala sa paghahanda para sa kanilang gabi ng pagsasama nang biglang dumating ang mga pulis upang ipaalam sa kanya ang pagkawala ni Josie. Dahil sa pangyayaring ito, nagbago si Boyet. Nawalan siya ng interes sa ibang babae at nalulong sa alak. Dumating ito sa punto na dahil sa sobrang kalasingan, nagkamali siyang inilagay ang plansa sa kanyang tainga. Sa kabilang banda, lubos namang nag-enjoy si Wendell sa kanyang buhay kasama ang kanyang asawa at ang kanyang kalaguyo. Samantala, sinamantala ng kanyang asawa ang sitwasyon, palihim niyang kinolekta ang yogurt ni Wendell. Nang magpasuri siya sa doktor, nalaman niyang walang problema kay Wendell. Habang patuloy sa paglalambing si Wendell kay Bubbles, isang araw, habang magkasama sila sa kotse, biglang pumalya ang preno at bumangga sila sa isang puno. Nang tanungin siya ni Ann tungkol dito, nagdahilan siya, nag-fail ang preno, buti na lang at nakaligtas ako. Kailangan na nating ibenta ang sasakyan at bumili ng bago. Ngunit sagot ni Ann, wala tayong pera para dyan. Dahil dito, nagsimulang magtrabaho si Wendell bilang kusinero sa kanilang restoran upang kumita ng dagdag na pera, habang ibinigay niya ang trabaho ng waiter sa dati nilang kusinero. Sa kanyang mahusay na pagluluto, unti-unting bumalik ang sigla ng kanilang negosyo. Kalaunan, nakabili siya ng bagong kotse, ngunit hindi niya pa rin tinigilan ang kanyang relasyon kay Bubbles. Patuloy niyang iniisip si Bubbles kahit kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon, sinusubukan niyang umakto bilang isang mabuting asawa kaya napansin ni Boyet na mukhang masaya ulit ang kanyang anak na babae. Dahil dito, nagsimula siyang magduda na maaaring may ibang babae si Wendell. Pagsapit ng Pasko, hinarap ni Boyet si Wendell at sinabing, alam kong may ibang babae ka. Pero ngayon, kailangan mo nang magbago at tigilan ang pangloloko sa asawa mo. Dahil kapag nalaman ni Ann ang totoo, hindi kanya patatawarin. Mariing itinanggi ni Wendell ang paratang. Wala akong ibang babae, sagot niya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tumawag si Bubbles. Naghihintay siya sa labas ng bahay at sinabing lumabas si Wendell. Sa pag-akalang hindi siya mahahalata, palihim na lumabas si Wendell sa bahay sa dahilan na itatapon lang niya ang basura. Nagkita sina Wendell at Bubbles, binati niya ito ng maligayang Pasko at agad na umalis. Dahil dito, nakaramdam ng lungkot si Bubbles. Kalaunan, pinalitan ni Wendell ang regalo ni Bubbles at ibinigay ito sa kanyang asawa. Gayunpaman, hindi kasya kay Anne ang damit dahil mas malaki ito kaysa sa kanyang katawan. Isang araw, bumisita si Bubbles sa kanilang restoran at nakilala si Anne nang makita ito ni Wendell. Agad niyang naramdaman na may hindi magandang mangyayari kaya mabilis niyang itinago ang lahat ng kutsilyo. Maya-maya, lumapit sa kanya ang kanyang asawa at sinabing may babaeng nagngangalang Bubbles na gustong magtrabaho sa kanilang restoran. Ayon kay Anne, dapat nila itong tanggapin dahil ang malalaking hinaharap nito ay makakaakit ng mas maraming customer. Natanggap si Bubbles bilang empleyado ng restoran at inayos na tumira siya sa bahay ni Boyet. Habang inaayos ni Bubbles ang kanyang mga gamit, tinanong siya ni Anne kung gusto niyang kumain. Sumagot si Bubbles na nakakain na siya at pupunta na upang maglaro ng tennis. Tuwang-tuwa si Anne habang naglalaro, mabilis na napagod si Wendell, kaya tinukso siya ni Anne, sinabing hindi na niya kaya ang bilis ng laro. Maya-maya, umalis si Boyet gamit ang kanyang taxi. Pagkaalis nito, agad na pinuntahan ni Wendell si Bubbles at tinanong kung bakit siya nito sinusundan. Dito inamin ni Bubbles na mahal na niya si Wendell at ito lang ang natitira niyang paraan upang makasama ito. Ipinaalala ni Wendell na dati ay sinabi ni Bubbles na laro lang ang kanilang relasyon. Ngunit sagot ni Bubbles, nagbago na ang lahat. Totoo na ang nararamdaman ko. Hinila niya ang kurtina, kaya't mabilis na yumuko si Wendell upang hindi makita ng kanyang asawa. Inalis ni Bubbles ang kanyang tapalodo at sinabing, kung totoong umiibig, bakit kailangang matakot? Dahil dito, hindi na nakapagpigil si Wendell at pinagsaluhan nila ang isang palakpakan. Samantala, nakita ni Anne ang tagpong iyon mula sa kanyang bintana. Ngunit inakala niyang boyfriend ni Bubbles ang kasama nito. Tumawag siya kay Wendell at sinabing umuwi na ito dahil gusto niya itong makasama. Subalit, nagdahilan si Wendell upang makaiwas. Samantala, naalala ni Boyet si Josie at nagdala ng rosa sa kanyang libingan. Doon, napansin niya ang isang dilaw na bulaklak at nagulat. Agad siyang umuwi at nagsimulang halungkatin ang diary ni Josie. Sa kabilang banda, pilit na umiwas si Wendell kay Boyet sa pamamagitan ng paglusot sa bintana. Nakita ni Wendell si Boyet na ikinakalat ang abo ni Josie sa kalsada. Pinigilan niya ito at tinanong kung bakit. Sagot ni Boyet, sa loob ng 15 taon, niloko ako ni Josie. Kasama ng dilaw na bulaklak ay may larawan na nagpapatunay ng pagtataksil nito. Sinubukan ni Wendell na kausapin siya, pero ikaw, 35 taon mo siyang niloko. Sagot ni Boyet, lalaki ako, kaya ko yun. Pero siya, hindi dapat. Sa galit, kinuha niya ang isang pamalo at naglakad upang harapin ang lalaking minahal ni Josie. Samantala, umuwi si Wendell kay Anne habang si Bubbles, na nakatanaw mula sa bintana, ay nakaramdam ng matinding selos. Nang matagpuan ni Boyet ang lalaki, nalaman niyang ito pala ay isang bulag. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ng bulag na mahal lang ni Josie ang mga tulip. Nahulog siya sa lalaki dahil ito ay isang taong nagnanais makakita at naghanap ng pagmamahal na walang kapalit. Sa napagtanto niya, nagpakalunod si Boyet sa alak. Nakita siya ni Wendell at dinala pa uwi. Ngunit habang nasa bahay, nagsimula siyang tumingin kay Anne nang may pagdududa. Kinabukasan, parehong naiwang nakasampay ang damit ni Bubbles at Anne napansin ni Anne na ang damit ni Bubbles ay kapareho ng ibinigay sa kanya ni Wendell. Nagsimula siyang maghinala,
kahit na siya mismo ay may lihim na relasyon sa isang waiter, isang bagay na hindi alam ni Wendell. Samantala, nag-book si Wendell ng hotel room para kay Bubbles. Ngunit matalino si Ann at nakuha niya ang address ng hotel. Nagplano siyang mahuli si Wendell sa akto. Nang magkita sina Wendell at Bubbles, masayang-masaya si Bubbles. Sinabi ni Wendell na may dinner siyang inihanda, ngunit inamin niya na kailangan na nilang tapusin ang kanilang relasyon. Hindi ko na kayang lokohin si Ann, sabi niya. Nagalit si Bubbles at nagsimulang sumigaw. Lumapit ang isang waiter, at sa galit ni Bubbles, sinabi niyang dalhin sa kanya ang lahat ng pinakamahal na pagkain sa menu. Alam ni Wendell na malaking gulo ang mangyayari. Bigla niyang napansin si Ann na papasok sa restaurant, kaya mabilis siyang nagtago sa ilalim ng mesa. Lumapit si Ann kay Bubbles at tinanong kung sino ang kasama niya. Sinabi ni Bubbles na boyfriend niya itong nakilala niya sa larong bilyar. Nalalo pang nagpatindi sa hinala ni Ann, dumating ang waiter dala ang mga in-order ni Bubbles. Ngunit sinenyasan siya ni Wendell na ibalik ito sa kusina. Naunawaan ito ng waiter at umalis dala ang pagkain. Nang tanungin ni Ann kung bakit hindi kumakain si Bubbles, inamin nitong siya ay buntis. Nagulat si Wendell sa narinig. Habang abala sa usapan ng tatlo, dahan-dahang lumabas si Wendell at bumaba sa unang palapag kung saan nakita niya si Boyet. Humingi siya ng tulong, kaya't pinatay ni Boyet ang ilaw sa buong restaurant. Pagkatapos, inutusan niya ang waiter na magdala ng cake sa mesa ni Bubbles. Nang hipa ni Bubbles ang kandila, biglang dumating si Boyet sa mesa. Nagulat si Ann at galit na tinanong ang ama, paano mo nagawang maghanap agad ng ibang babae pagkatapos pagkawala ni mama? At buntis pa siya. Kalma lang na sumagot si Boyet. Nagluksa ako sa pagkawala ng iyong ina, pero kasama si Bubbles, nagkaroon ulit ako ng dahilan upang mabuhay. Pagkatapos, lumuhod siya at nagpropose kay Bubbles. Sa kagalakan, tinanggap ni Bubbles ang alok ni Boyet. Sa huling eksena, masaya si Ann habang ibinabalita kay Wendell na buntis na rin siya. Samantala, ikinalat ni Boyet ang mga natitirang abo ni Josie sa isang hardin at natagpuan ang bagong kaligayahan kay Bubbles. Sa huli, nagpasalamat si Wendell sa kanyang biyenan sa pagtulong sa kanya. Sa ganitong paraan, nagtapos ang kanilang kwento. Maraming salamat sa panunood.